Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Kahit anong gawing pilit niyong pagpapaikot sa taong bayan ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan. Tila magugulat ang gobyernong ngagba at ang mga loyalistang kakamping na bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang umami na mismo ang abogado ng AGK victims na si Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer, tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang mga AGK victims kuno ng mga kakamping. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing AGK victims laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay magwi-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, papaano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipinisenta nitong mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, booking na daw sila ng taong bayan at kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga namang nagtrending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa AGK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Hara Funeral Services at may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness Attorney Conte kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito at ayon pa sa
sa kanila. Mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mangangamote, si Conti na lang witness at lawyer para sarili niya. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang effect ang pagiging best actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin na tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Baka kayo din mismo attorney na may konti ang nagpaatras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahihiyan sa inyong mga pinklawan. Yan ang talagang rason kung bakit di rin mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso. Di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Unquote. Sumagot nga si Attorney Nicolas, isang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumakalat dito sa Pilipinas sa news na tinanggihan daw ng korte ng ICC judge ang mungkahi daw nila na limitahan ang mga identity na mga akusado. Pero may sagot dito si Attorney Nicolas. Hindi daw totoo yon na tinanggihan ng hukom ang anumang mungkahi nila. Walang anumang desisyon ng korte. Ang nangyari lang, may dalawa daw na kinatawan ng umano'y biktima na sina Joel Butuyan at Cristina Conti na naglabas nga ng pahayag daw sa media. Nalalabas nga daw nila na si Attorney Nicolas daw ay gustong limitahin ang mga dokumentong ID na pwedeng gamitin ng mga biktima. Pero ang sagot niya, hindi yan totoo. Ang batayan lang daw ni Attorney Nicolas ang mga requirements ng Social Security System sa Pilipinas. Banggit pa ni Attorney Nicolas, sa totoo lang daw, hindi pa kinikilalang kinatawan ng mga biktima sina Butuyan at Conti. Na kinikilala ng opisyal na tagapagtanggol ng mga biktima ay ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC. Ayon nga kay Attorney Nicolas na si Joel Butuyan at Cristina Conti ay hindi pa kinikilala o inaaprubahan ng ICC bilang opisyal na kinakatawan ng mga biktima sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin nito, wala silang formal na papel o pahintulot mula sa ICC para magsalita o kumatawan sa mga sinasabi nilang biktima ng EJK o Davao Death Squad sa korte. Wala silang direktang access sa opisyal na proseso ng korte sa mga dokumento ng mga biktima o sa mga desisyon ng hukom kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Halip daw, binigyan diin ni Attorney Nicolas na ang Office of Public Counsel for Victims ang tanging unit sa loob ng ICC na may autoridad na kumakatawan nga sa mga biktima sa mga ganitong kaso. Akong pagbabasihan ng sinabi ni Attorney Nicolas, walang opisyal na papel sina Butuyan at Conti sa ICC proceeding sa ngayon. Hindi sila kinikilala ng ICC bilang legitimate o legal na tagapagsalita ng mga biktima. Ang mga sinasabi nila sa media ay ayon kay Nicolas ay mga sariling pahayag lang, hindi dumaan sa formal na proseso ng korte. At wala silang legal na standing o formal na karapatan para magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC. Maliban na lang kung maaprubahan pa sila ng korte sa hinaharap. At banggit pa ni Attorney Nicolas kung kamusta na ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang binabanggit niya ay mabuti ang kanyang kalagayan. Nasa maayos daw na kondisyon at talagang nasa mabuting spirit at matapang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tanong ng media sa kanya, may mensahe pa ba sila sa mga Pilipino lalo na't halapit na ang mga halalan ngayon sa Mayo 12? Ang sagot ni Attorney Nicolas, ang panayam daw ni dating Pangulo ay yung pagpigil sa sarili. Naiintindihan daw niya ang eleksyon ay alam niyang marami mga nag-aalala sa kalagayan niya. Pero nananawagan siya na igalang ang proseso ng batas at huwag makialam, hatayaan ng korte na gawin ang tungkulin nito. Tanong pa kay Attorney Nicolas, delikado daw ba ang presidente na tila pinaluluwag daw ng ICC ang mga dokumento, requirements para sa mga biktima sa ganitong kasong politikal. Ni Attorney Nicolas, hindi daw nila gawa yan.
Yung mga pangamba daw ng delikado yan sa president ay yung mga guni-guni lang daw nila Butuyan at ni Conti. Kami ay nagbigay lamang ng obserbasyon sa proseso, hindi kami gumagawa ng kahilingan na tinanggihan ng korte. At tanong pa kay Attorney Nicolas, ano ba mensahe nyo sa mga Pilipino na masusing sumusubaybay nga sa kaso nito? Sabihin ni attorney ay igalang natin ang proseso ng batas at igalang ang mga hukom at higit sa lahat igalang ang karapatan ni dating Pangulong Duterte sa isang patas na paglilitis. At ang tanong pa, nag-apply ba si Attorney Nicolas sa pangsamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang sagot ni Attorney Nicolas, hindi ko muna pwedeng ilahad ang timeline ng aplikasyon na yan. Pero oo, magkakaroon ng hiling para sa interim release sa tamang panahon. May mga kondisyon na kailangan matupad bago ito mapagdesisyonan at nasa hukom pa rin ang kapangyarihan para magdesisyon kung pahihintulutan nito. Banggit pa ng isang nagtatanong, saktingin ba ni Attorney Nicolas na maibabalik daw ba si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas bago man ang confirmation of charges sa September 23? Nga ni Attorney Nicolas na umaasa din daw siya na makakabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi niya daw naiintindihan kung bakit siya nasa ibang bansa. Banggit pa ng mga tao sa Netherlands ay isa siyang Pilipino at mayroong sariling pangulo at may sariling korte. Bakit hindi siya nililitis daw doon sa Pilipinas? Bakit kailangan pa sa ibang bansa siya humarap sa paglilitis? Yan daw ang pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino na parang illegal ang pagkakakulong sa kanya at gumagana naman ang sistema ng katarungan doon sa Pilipinas. Sagot ni Attorney Nicolas na tagapagtanggol nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sang-ayon daw si Nicolas sa mga sinasagot ng mga Pilipino. Sa mga sentimentong yan, daw siyang nakikiramay sa ganung pananaw. Alam niyo ang masasabi ko dito na lumalabas na may malaking disconnect sa pagitan ng legal na realidad sa ICC at narrative sa pinapakalat sa media dito sa Pilipinas at social media ng kampo nila Attorney Joel Butuyan at Cristina Conti. Ayon nga kay Attorney Nicolas na malinaw ang posisyon nila ay walang proposal na tinanggihan ng ICC mula sa defense. Ang ginagawa nila ay observation, hindi formal na motivation. Ang basic lang ay standard ng Philippines SSS para sa ID ng verification, hindi para pigilan ang partisipasyon ng mga biktima. At wala pang formal na pagkakilala nga mula sa ICC sina Butuyan at Conti bilang kinatawan nga ng mga biktima. Ibig sabihin wala silang opisyal na papel sa kaso, hindi sila bahagi ng proseso bilang voice ng victim. Tangi ang Office of Public Counsel for Victims ang mga legal na pandato para kumatawan nga sa mga biktima sa loob ng ICC system. So, kung may pahayag nga sila Butuyan at Conti sa media, sa social media, gaya ng sinasabing tinanggihan ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, ayon sa defense mismo, hindi ito totoo. At hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system. Bakit nga ba to importante? Kasi marami mga Pilipino na dadala sa social media narrative, lalo na kung galing sa kampo ng mga may pangalan o mas malawak na media impluensya. Pero sa batas, lalo na sa ICC, ay may sariling instriktong proseso. Hindi sapat ang magpahayag ka lang sa media. Kailangan ng formal recognition para magkaroon ka ng standing sa proceeding. Kung hindi ka kinikilala ng korte, kahit anong sabihin mo, hindi yan parte ng official case record sa ICC. Kung ako'y tatanungin, dapat maging mapanuri ang publiko. Kung sinasabi ng mga abogado sa media na tanungin muna
kinakatawan ba talaga sila ng korte o opisyal ba ang sinasabi nila? May dokumento ba sila mula sa ICC na nagsasabi sila ang kumakatawan sa mga biktima? Kung wala, di malinaw na narrative lang yan. Hindi batas, hindi korte at hindi katotohanan. Dahil kalat na sa social media, lalo-lalo na ang mga pinagkakatiwalaang network katulad ng GMA, ABS-CBN, TV5 na tinanggihan daw ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, pero hindi ito totoo. At ang pinaka importante dito, wala palang access sila Attorney Joel Butuyan at Cristina Conti sa korte ng ICC. Ang kanilang pahayag ay narrative lang daw. Hindi batas, hindi korte, at hindi makatotohanan ng kanilang pinapahayag. At hindi dapat daw mag-ingat sa mga pinakikinggan sa social media dahil unang-una sa lahat, baka daw pagdating sa huli ay sila pa ang managot sa kanilang pinapahayag sa social media. Dahil may batas sa ICC na hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po!